Dili sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin ang pagdaustos ng mga tinatawag nating lava mula doon sa bunganga ng bulkan. Bukod dyan yung mga inuubugan nitong abot at mga nagbabagang bato. Ilan lamang ito ang indikasyon na nabibilang lamang talagang araw bago pinangangambahan malakas na pagsabog ng bulkan. Tuloy-tuloy at lumalakad ang volcanic waves. Ang taas ng antas ng gas emission at ang patuloy na ipong lava sa bunganga ng bulkan. Sabi ng Bibos, ilan lamang daw ito sa mga silyales na malapit na na. Ang mga pagsabog na ngayon. Kaya kapon, itinaas natin ng at pag-establish ng bulkan. Sabi ng barangay sa Misericordia sa Santo Domingo, may mga naiiniberaw silang dagundong. Katunayan mula kagabi, nakapagtala ang Bibos na may isang daang rumbling sound o yung malakulog na tunog na nanggagaling sa bulkan. At kagabi, bandang alas 9, nagpakita na naman tinatawag na fountain of lava ang mayon. Ang malalakas na dagundong at fountain of lava ang mga silyales na papalapit na ang pagsabog ng bulkan. Ang mga volcanic quake naman ayon sa Bibos, bagamat di gaanong marami, ay mas tumindi at lumakas naman daw. Umabot na rin ang lava flow sa 5 kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Ang antas naman ng sulfur dioxide emission, umabot na sa mahigit 6,000 tons per day, triple sa dami ng ibinubugang asupre noong mga nakaraang araw. Sa Kinabatan Albay, patuloy pa rin ang ashfall, kaya karamihan ng mga residente dito, naka-face mask sila. Ang balipain na ito, di naiwasan mga dismaya sa nasasaktihan. The dust is very bad in the volcano. It has come from precise breathing, coughing, terrible. The windows open in the house, everything is completely covered with dust. Everywhere you go. Pero hindi lang tabo at nagbabagang bato, pinag-iingat ng Bibos ang mga residente. Dahil ang dinahali ng liyan, nakararanas niya ng pagsubok-subok pag-ulan dito sa Albay. Ayon sa Bibos, sakali na mangyari ang seri ng pagsabog kung saan magbubuga ng mga nagbabagang bato at matitinding ashfall at nagkataong sabay nito ng mga kasapag-ulan. Maaari itong humanto sa paglagasan ng lahar. Tulad na lang nangyari noong November 2006 kung saan sa pagtama ng isang bagyo ay nauwi sa matitinding landslide ang abo at batong iniluwan ng bulkan ngayon. Ilang buwan na ang nakaraan. Nakakatulong pa raw ito sa sitwasyon. Ang titrigger ng lahar ay yung talagang tuloy-tuloy na bukos at marami. Mas mabuti yung maliit-liit, i-wash out ng bahagya yung iba. Of course, sa mga dahon, sa mga palayan, mga tanim, mas maganda may konsibulan para yung mga abo ma-wash out at hindi masira yung mga halaman. Vicky, sa mga sandaling ito, yung nakikita natin dito sa kanilalagyan natin, yung mga nahuhulog na lava, hindi yan doon sa mula sa bunganga ng bulkan, kundi yan ay mga 5 kilometro pababa mula sa bunganga ng bulkan na iipon yan sa bahaging yan at nagkakaroon yan ng concentration. Nangyari kasi yung pinakatuktok na yun ng bulkan ay patuloy na nababalot ng makapal na ulap. Dahil nga sa mga pinapakitang senyales at indikasyon, nakatutok ng gusto ang mga taga-Bibos at mukhang pamorningan na nga ang kanilang pagsubaybay nang sa gano'y masubaybayan ang sakaling pagdating ng malakas na pagsabog ng bulkan. Mula dito sa Legazpi Albay, Oscar Oida ninyong, Saksi!